nire-reply yan? Ayaw nga na sa akin. 2 seconds pa lang, ang OA mo naman. Kayo ba yung OA sa relationship nyo? O kayo yung nonchalant. I'm Keisha. And I'm Van. Let's And talk that talk. Happy Valentine's Day, guys! So, ngayon, pag-uusapan namin ang mga romance tropes at ship dynamics. Ang unang pag-uusapang trope namin ay ang friends to lovers. Keisha, ano ba ang opinion mo doon? Friends to lovers, basic. Totoo, like, alam mo, parang like overused na siya. Parang like, tama na. Okay lang naman. Cute-cute lang, pero... O parang wala siyang spark, gano'n. Kadalasan kasi mayroon yung mga may babae, tapos may guy friends sila. Mga girl BFs, GBF at BBF. Tapos yung love mo para sa kanya, platonic lang talaga. Pero yung guy friend niya, parang paulit-ulit na nagko-confess. Ganun, may daming ganun na instances. Parang one-sided. Parang tapos like, bibigay mo yung... ipilit pa rin. Oo. Like, tinotrust mo na friends lang talaga kayo. Pero palaging iniipit yung romantic love. Parang... Parang what? lang. Nakaka-off, parang gano'n. Oo. Ang Kasi, parang kinaibigan ka lang para jawain ka, parang gano'n. Parang kinaibigan ka lang kasi na-attract sila sa'yo, tas pag Pag naging close na kayo, saka aamin, gano'n. Oo, tsaka, pero pag ayaw mo naman, wala, parang siya pa yung masama yung loob. Oo, kasalanan mo, parang gano'n. So, all in all, what is your verdict? 5/10. 5/10. Neutral. Ako, ayoko talaga lalo na ang childhood best friend trope. Yun ang pinakaayaw ko. Hindi naman sa pinakaayaw. Pero parang ang generic niya ng boring, like wala nang bago. Okay, magkasama Okay na kayo naman. since dati. Congrats. Pero ayun, ang rating thrill. ko, Oo, walang thrill. Gusto mo mahilig kami sa thrill. Pero ayun, ang rating ko ay parang na lang siya. 3.5 siguro over 10. 1.5. Wow. may nagsabi din nito Shout out kay... Hoy! Basta alam niya na. May nagsabi niya, okay lang na... pagdating sa friends to lovers, okay lang daw pag in the first place gusto na nila yung isa't isa. Tapos saka sila magiging friends. Tapos dun sila magkakadevelopan. Parang yung friends lang nila yung parang get to know each other period. Pwede lang. Pero yung nakaka-off daw yung friends muna tapos biglang nag-catch ng feelings. So, ang next topic ay... Enemies to lovers! Madaming may gusto dito. Totoo. Ito yung parang sabihin na natin superhero ex-villain na type na trope. Yung magkaaway kayo sa una tapos mamaya-maya in love na. Sobra-sobra yung tension, yung thrill. Oo, ito ang pinakamataas na thrill. Yung pinaka-thrilling talaga. 10/10. Grabe ka naman, wala pang ang opinion. Ano muna ang opinion mo? Tagad. Ayun, madaming nagko-comment na gusto nila yung enemies to lovers. Kasi, di ba pag enemies kayo, lantad yung flaws and nyo. Wala kayong pake kung makita nila yung bad sides ng isa't isa. Kasi enemies mo naman kayo, ganun. Tapos, pag nagka-develop, parang it's a good thing kasi despite of all that flaws, ganun, nagkagusto pa rin siya sa'yo. Parang like, ang tawag na nito? Kahit pa nakita mo na yung flaws niya, parang hindi siya hadlang sa relationship nyo. Kaya parang naging kayo, which is, cute. Cute. Tsaka that's like the best kind of love. Unconditional love. Yung alam mong hindi ka niya iiwan dahil sa mali mo kasi. At the end of the day, alam niya na yung mali mo talaga dati pa. In-embrace ka na. Pero iba naman to sa sa... Yung mga red abuso, flag. Oo, iba naman yun naman. Yung flaws, lang yun.
Yung parang may bad blood lang kayo nung LM, parang ganun lang. Hindi yung red flag talaga siya. Parang yung flaws, parang ayaw mo sa gulay or something. Oo, yung parang ganun lang. Yung pero parang ayaw like, mo ng magkaiba kayo ng ini-stan na K-pop group, parang ganun lang. Wag naman yung OA. Hindi naman yung toxic na flaws na red flag, ganun. Iba naman. Pero, yun nga. Alam na namin ang rating mo, 10 over 10 siya. Mas una ang rate kasi sa opinion. Akin, sige. Ay, 9 over 10 siya. Nire-reserve ko yung 10. Ay, masyadong mataas talaga ako mag-rate. Sorry, guys. Next naman is academic rivals to lovers. Ang opinion ko dito ay very, very maganda. Kasi like, alam mo yung nag-aaway kayo para sa ano yung top 1 place. Parang top 1 ka, tapos may top 2. Pero hindi yun siya na toxic na away. Parang like, gusto niya lang i-prove na mas magaling kayo sa isa't isa. Parang lang siyang subgenre ng ng enemies to lovers. Oo nga. Parang like, on the cuter side, parang on a less away? Parang on ACADS lang kayo nag-aaway. Tapos yung afternoon, mag-grupo kayo, tapos makikita nyo na yung mga green flags sa isa't isa, tapos magkakadevelopan. Kaso, di ba nga, ayaw nyo sa isa't isa dahil nga, yung isa top 1, yung isa top 2. So, syempre, papakita nyo na galit kayo sa isa't isa kahit naman may feelings na kayo, ganon. Taguan lang ng feelings to in general. So, 10 out of 10. Ako, okay lang din siya. Tsaka siya, good influence. Kasi, di ba? Namamotivate siya isa nyo. Gusto nyong nababonggahan yung pag-aaral niya, guys. Good influence, guys. Anong rating, idol? Ratings, 9 over 10. 9 over 10. Sige, yung next is childhood friends to lovers. Kasi sabi ko lang kanina, under friends to lovers, parang same lang. Same lang naman talaga siya. Parang like, mas matagal lang kayong friends. Same pa rin rating ko, 3.5. Ikaw, Keisha? Ako, cute siya. Cute siya, period. Yun na yun. Wala ako masyadong opinion about it though. 5 over 10 ulit. So, ang susunod, dito na yung parang medyo mainit-init na ang topic. Marriage of convenience. Marriage of convenience. Paano yan? Yung kontrata kayong magjojowa para sa benefits ng dalawa. Pero pag nababasa ko kasi yung mga gantong tropes, natutuwa ako. Kasi wala lang, natutuwa lang. Gusto ko lang. Gusto ko lang. So, anong thoughts mo? Masaya lang yung mga plots nila, ganun. So, siguro 8 over 10. Ako kasi, yung last ko rin nabasa ng marriage convenience. Yung parang nag-act pa sila na, yung lagi nilang nilalagay sa kontrata nila. Don't fall in love with each other. Tapos may in love naman. Okay. Alam naman namin na nagsisinungaling sila. Pero like, syempre, for the plot. Kasi after nung mafo-fall, tapos magjo-joke yung isa na, nahuhulog ka na, pero totoo naman pala. Cute yung ganun nilang interactions parang nagbabanter na lang talaga sila. Parang literal mag-asawa na sila. Nagtutuksuan silang, So, ang rating ko dyan ay 9 over 10 din. Okay, next naman is close proximity. Hala. Thoughts, Van? Parang mag-a-apply kasi to sa sobrang daming trope, lalo na sa, yun nga, academic rivals, yung marriage of convenience, yung napagsasama kayo dalawa, tapos after nun, magkakadevelopan, tapos, gusto lang isa't isa. At ganito, ang opinion ko lang naman dyan is like, okay siya, parang like, pinagsama kayo, pero, parang sa tingin ko, hindi siya masyadong realistic. Yung pagsamahin lang kayo tapos like, nagkagusto na agad. Parang, feel ko dapat may something pa kayo before kayo napagsama. Or may something nangyari during magkasama bago kayo nagkaganon. So, yun lang. Ikaw, Keisha? Yun lang, same opinion. Same opinion. So, anong rating mo? Siguro yung mga
3 or 4. 4 over Ako, since parang siya yung parang baseline ng other tropes, kaya gumaganda yung other tropes. Parang neutral 5 over 10. Ang susunod is, ito na, maganda din to eh. Ang mutual pining. Alam mo na ang mutual pining? Mutual pining. Parang okay lang siya. Okay lang siya para sa akin. Maganda din naman siya. Madalas din to sa nakikita sa mga friends to lovers na Oo, parang siyang torpe torpe lang talaga. Ayaw niyo sabihin na crush na siya. Pero gusto niyo malaman na crush mo yung kabila. Yun yung meaning ng mutual pining. Gusto niyo yung isa't isa pero hindi niyo alam yung... Hindi niyo alam. Na gusto niyo isa't isa. Maganda siya kasi... para sa akin kasi magaganda yung mga stories regarding this trope. Oo. Pero cute yung interactions tapos nakakatuwa yung pag-banter nila. Ang tag na nito, yun, sa mutual pining, dito lang papakita kung sino ang unang madudulas. Ganun. Like, paunahan na lang madulas kung sino yung unang makakaamin accidentally. Pero ang medyo downside lang kasi ng trope na to is sometimes hindi siya nag-go as plan. Yung aksidente ng aamin yung kabila. Kaso, hindi masasabi kagad yung feelings ng kabila. So, hindi alam nung isa na crush pala siya. So, ngayon, ang mangyayari, mag-drift apart sila, magtatakbuhan sila. Kasi nga, dahil sa miscom. Miscom. So, ayun. Ang rating ko for that is parang 6 lang. More than neutral, pasado, pero like, madami kasing downfalls yung trope na yun. Ako, 6.5. 5.5. 5.5 din. For our next trope, LDR. Hala! Mahilig ka ba sa LDR, Keisha? Okay lang naman sa akin yung LDR. Yung ano na lang dito is... Para sa akin, kaya kong mag-LDR, I guess. Pero yung iba kasi, ayaw na ayaw nila sa LDR. Kasi yung super clingy talaga yung personality nila. Shout out kay... Kasama namin siya ngayon. Yung pinaka-clingy sa buong mundo. So yun, ayaw na ayaw nila yung LDR. Pero para sa akin, okay lang siya. Ako kasi feel ko pag nag-LDR ako, parang mamamatay siguro ako or what. Parang hindi mo siya nakikita, hindi mo alam kung ano nangyayari sa kanya. I mean, may chat naman. Pero hindi siya enough. Pero like, hindi siya enough. Parang gusto ko siya makita once in a while naman. Tapos, ang feel ko mahirap lang talaga yung LDR. Pero gabi naman kung buong niya, hindi kayo nagkikita. Uy, minsan, yung mga taga-ibang bansa, girl. Yung kunyari nasa US na yung jowa mo, tapos ikaw nasa Pinas. Yung talaga yung malalaan at hindi talaga kayo magkikita ng basta-basta lang unless umuwi siya or lumuwas ka. Oo nga naman. Kaya mahirap talaga personally. So, very important din dito yung trust. Trust and communication talaga. Communication, sobrang kailangan. Sa lahat. Para maiwasan ang miscommunication. Tama na yun. Nainis ako Kasi, nun. yung reason na nagbe-break yung mga may LDR, miscommunication kadalasan, di ba? Mga misunderstandings. So, pinag-aawayan. Tapos, hindi nga nagkikita. So, nagtatampuhan lang kayo without parang hindi nyo pinapag-uusapan, yun na lang yung way of contact nyo. Oo nga. So parang, hindi na talaga kayo nagkikita until such time na yun nga, mag-drift apart kayo. Hindi na din kayo nag-uusap. Oo nga. So like, yun, ang rating ko dun ay 4. Wait lang. Since 3.5 ang friends to lovers, gagawin ko siyang 2 na lang. Para sa akin, 5 na lang din. 5 na lang. Neutral. Susunod is, arranged marriage. Yung mga parents mo ang nagbakasal sa'yo. Ayaw ko yan. Ayoko yan to. Ayoko nang sapilitang love. Parang siyang pilit lang talaga siya. Oo. Swerte mo na lang kung maayos yung ka-arranged marriage mo. Oo. Kung ano siya. Kung mayaman na pogi na mabait. Oo, totoo. Pero, often, that's not the case. Oo, parang often mag-aaway pa muna kayo. Tapos parang babaliwalain lang yung mga pinag-awayan nyo tapos magiging kayo. So like,
You're just turning a blind eye on a very big problem. Tsaka maraming relationships na nanggaling sa arranged marriage, puno ng abuse. And, Oo, mga ganun. Tapos dyan din nagsisimula ang pagkabit. Oo. Kasi hindi naman nila gusto yung isa't isa So like, more or less, malaki yung chance na magkakabit yung isa sa inyo. For the sake of their family lang naman yun. Oo nga, parang like, para lang yung connection siguro. Yun yung most case talaga. Like, for connections. So, miserable ka na nga. Wala ka pang jowa. Oo nga. I mean, meron, asawa. Pero like, walang ang minamahal. Walang magmamahal sa'yo. Miserable ka 2 times. So, ang rating ko dun ay 0. Yan ang pinaka... Ayoko siya. Ako din. Anong rating mo? 0. 0/10 ka. Kung pwede pa mag-negative, sige negative. Pero for the sake of scale, 0/10. I mean, may mga magagandang story naman regarding arranged marriage. Pero, Oo. Okay, next one is fake relationships. Okay, gusto ko to. Oo. Gusto ko kasi may thrill talaga. Gusto lang talaga namin yung may thrill, guys. Sorry. Kung iba yung opinion nyo. Pero show namin to, opinion namin to. Kami ang bahala. Yung opinion namin yung bumibida. Tama. So, yun nga. Fake relationship. Siyempre, sorry. Wag muna yung rating. Opinion muna. Nangunguna na naman. Fake relationship. Yung fake relationship, dyan kasi yung parang at least isa or parehas kayo. Actually, most of the time parehas kayong may crush na talaga sa isa't isa. Tapos para maiwasan yung isang calamity, ganyan, magjojowa kayo, or like for your benefit. Or siyang cute lang na marriage of convenience. Yung para lang may maiwasan kayong tao or ganun. Or may pinapaselos kayo pero eventually nahulog ka na dun sa ka-fake relationship mo. Totoo. Until such time na, ayun nga, nagka-developan. Tapos, kaya na. Tapos, syempre, kabado pa kayo pag umamin kayo. Kasi nga, hindi kayo sure kung crush ka rin ba nun. Kasi nga, fake yung relationship. Yung parang, kailangan mo pa i-risk yung friendship nyo. Kasi friends kayo nun bago kayo nag-fake relationship. So, i-risk mo yung friendship nyo kung gusto nyo ba, gusto ka ba or hindi. Pero, for the thrill, syempre, go lang. Meron din naman yung hindi sila friends. Habang Ay, oo. Yung para maghahanap sila na, sino pwede maka-fake date para hindi ako... hire lang. Jowa for hire. Oo, para hindi ako ma-date dun sa arranged marriage nung nanay ko, parang ganun. Usually, masakit yung mga ganti. May sakit muna bago yun. Masaya talaga. Kaya namin gusto, sorry Gusto namin yung may kirot na slide. Yung slide lang naman. Tapos syempre, dapat happy sa happy ending. So, anong rating? 9/10. Taas to. Ako rin 9/10. So, ang last sa tropes, pero meron pang dynamic sa susunod. Ang pinaka-last sa trope na pag-uusapan ay ang forbidden love. Hindi ito yung yung malaking age gap na forbidden love. Please lang. Sasabihin ko na yun ngayon pa lang. At baka ma-misunderstood kami. Na-cancel pa mamaya kami. Yung forbidden love po namin yung ayaw ng parents, yung gano'n, labag sa connections, yung parang atag nito, red, white, and royal blue. Kung napanood nyo man yun. Yung parang, iba kayo ng parang pinanggalingan. Yung parang magkaaway yung clans. Ayun, yung mga clan. Romeo and Juliet. Parang ganun, pero wala yung age gap, please lang. Yung parang magkaiba lang talaga kayo. Yung like, red team, tapos yung kabila blue team, tapos may in love kayo. Yung mga ganun. Gusto ko siya kasi ito rin yung trope na madaming drama and yung madaming chika. May mga may mga kirot-kirot din sa puso. May mga ouchie. Pero in the end, kinakaya naman nila mga nagtanan, ganun. Oo nga, mga tinadhana. Pero at least happy sila. Doon ka sa kung saan ka masaya. Yan.
Maganda din to kasi pag sa forbidden love, strong yung relationship at yung pagmamahal nila sa isa't isa. Kasi kinakaya nilang Ipaglaban niya. paglaban yung isa't isa sa family nila. Usually, may madaming hindi kaya madaming hindi kayang sumuway sa gusto ng parents nila. Or sa like opinion ng ibang tao, hindi nila kayang mang-disappoint. People pleaser. So, all in all, ang relationship. Pero sa akin, 9/10 din. Sa akin medyo off lang ako ng very auntie. Hindi naman siya very auntie. Pero parang it's not my cup of tea. Maganda siya, yes. Parang hindi ko tayo. Parang ganun. So, akin is parang 7 lang siya over 10. Considering other tropes, 8/10. Binabaan. Kasi parang hindi siya ka-level yung yung iba. So that ends our list of romance tropes. Magko-commercial break muna tayo, guys. Bye! Pinaasa ka na ba or umasa ka lang? Abangan ng next episode, maybe my baby next week. If you want us to feature your story, click the link below. Welcome back, guys. For the second part of this episode, we will talk about the different ship dynamics. So, ang una, ang funny, clueless ex halata. Yung ship kasi na ito is like, dance yung una, tapos yung isa is like, bigay ng signal. Kaso, wala talaga. Mahina ang signal ng taong yun at hindi niya makuha-kuha. So, sa akin, ang cute niya, pero medyo nakakainis rin minsan. Parang frustrating niya. Kahit bystander ka lang, parang maiinis ka rin. Like, as a reader talaga, parang nakakainis talaga siya basahin. Lalo na kung like, sobrang halata niya na nga. Pero clueless pa rin yung kabila. So like, please, mag-pick up ka naman ng signal, day. So, since ayokong naiinis, cute siya, pero ayun, baka ma-high blood ako. 3/10. Akin naman parang medyo okay lang. Wag nyo lang ako inisin, gano'n. Wag lang yung super halata, super dense. So, parang 4. 4 lang siya over 10. Ito naman yung pinakagusto ko kasi cute so much. Golden Retriever, ex-Golden Retriever. Mamaya pa ang Black Cat, guys. Abangan nyo na lang. Ito, parang sobrang cute ng interactions nila. Parang wala masyado silang pinoproblema sa buhay, ganun. Parang masaya lang sila dalawa, ganun. Very bubbly personality. Pag nakikita mo lang sila, pati ikaw natutuwa na din. Oo nga. Parang like, wala naman silang gagawin, pero nakangiti kapag nakikita sila. Kasi ang cute nila, sobra. So like, ako, wala masyadong opinion. Parang okay lang siya. So, ang rating ko sa kanya is 6/10. Parang pasado. Ako, 8.5. 8.5. 9.5. Sige, inayin na natin. Inayin na lang. 9/10. Usually, ito yung mga soft, yung mga personality, tapos mababait. Sila din yung, makukulit, gano'n. Ay, malakas yung trip. Oo, yan. Yung funny lang. Pero silang malakas yung trip. Nakakatuwa lang in general. Ang susunod, ito ang favorite ng tropa naming ship. Shout out kay, yan ulit. Nasa room siya, kasama namin siya. OA X mas OA, pero OA X OA na lang. Ito yung, parang same lang sa Golden Retriever, pero ang pinagkaiba lang, mas OA sila. Sa OA, naka-highlight yung, yung relationship nila. Pagiging OA. Yung, magte-try sila ng low-key kahit sobrang obvious naman. Grabe. Yung magpapanggap sila, hindi na kami low-key. Pero OA naman sila dalawa. Paano sila magiging low-key? Tama yung kasama mo lang, nag-hangout lang kayong magtropa, tapos may biglang iimik na, miss ko na siya. Oo nga, yung biglang, miss ko na siya. Mamaya mo, nakita lang kayo kanina. oo nga, tapos mamaya mo tatahimik siya. Makikita mo na lang, kachat niya na. Grabe.
ano na ang tropa time natin? Ha? Akala ko ba nagto-tropa time tayo? Tapos, chat niya? Grabe ba? Pero all in all, funny siya. Cute, siguro. Funny panoorin. Funny panoorin kasi nakikita ko kung gaano sila ka-OA. Tapos na-realize ko, ay may mas OA pa pala sa akin. Para sa akin, 8 over 10. 8 over 10. Para nakakaawa naman ang tropa namin sa room na to. Para naman ma-validate siya. Alam, tumawa siya. Ayan, 8 over 10 yun ako. Cute siya. Ang funny-funny lang din. Same as Golden Retriever. Mas OA nga lang. So, susunod na is yung mga ship na parang opposites attract lang siya. Pero iba-ibang categories. Parang ganun. Simulan natin since OA na yung kanina, dun tayo sa nonchalant X OA. Nonchalant. Ang funny ng word na nonchalant. Like, sorry, pero medyo out topic. Pero like, ang funny ng nonchalant. Nonchalant. Wow! Sige. Back to the topic. Back to the topic. Ito, okay lang. Pero ako kasi hindi ko type yung cold na Oo nga. Parang, di tulad ni, joke lang. ay, na OA. Hindi. Na-type yung Ay! Hoy. Magkaiba kasi yung di ko kasi type yung mga cold na Guys. Ay, okay lang, di ako pinapansin. Oo nga. Parang, ang Like, weird do you naman. even like me? Oo nga, like, ipakita mo kung gusto mo ako, di ba? Nonchalant. Pero, wag naman, okay lang siguro. Since, kung ganun yung personality niya, nonchalant, okay lang siguro. Pero yung wag to the point na masyado ng nonchalant na Yung mag-actor na hindi nyo kilala isa't isa habang nagdadaanan Like, yung sarili nyo, parang ganun, no. na like umamin na siya or something pero sa sobrang nonchalant niya hindi niya pinapakita. Parang lang siya, wala siyang pake sa mundo, Oo nga. ganun. Parang wala rin siyang pake sa'yo pag nonchalant ka. So, Ikaw na OA, parang parang ang sakit na, like, Oo, kasi like ako, ganito ina-express ako ko magmahal, na, sobra akong magmahal, tapos, ikaw parang wala. Oo, parang wala ako masyadong nare-receive. Oo, parang puro give lang. Parang unfair. So, ang rating ko din dyan ay parang iti-3 ko, ay ifo-4 ko siya kasi ang funny niya talaga makita. Pero kung ikaw ang naka-experience, parang ang hirap. As an OA. Pero kung nonchalant ka, parang Parang pag ikaw yung nonchalant, parang super swerte mo kasi. oo nga, parang super swerte mo kasi, oh my God. Bigay na bigay yung pagmamahal niya sa bigay na bigay siya na magmahal sa'yo. Tapos, Nick, wala ka naman masyadong ginagawa. Joke lang. Damn. Hindi naman sa walang masyadong ginagawa. Parang masyado kang kalma. Oo. Yung masyado kang lampaki. Pero, ayun. Siyempre, two-person relationship to. Dapat pareho kayong may ginagawa to Continue. To sustain the relationship. Hindi yung sumasobra yung sa isang side na nag-off-balance na yung relationship nyo, ganun. So, anong rating? Yung rating ko, cute siya, pero may mga cute na relationships na ganito. Pero, ayun, 4 over 10. Ayun, yung nonchalant kasi guys, according to Google. Sa dictionary. Nag-Google ako guys kasi hindi ko sure kung tama ba yung mga pinagsasabi namin. Fact check muna. Ayun. Pag nonchalant ka, you feel or appear calm and relaxed or you don't display anxiety, interest, or enthusiasm. Yun. So, hindi na OA. Hindi mo parang Hindi ka masyado expressive, parang ganun. pero pag ikaw yung OA, parang ang hirap kasi hindi mo alam kung masaya ba siya or what. Mapa-overthink ka talaga. Syempre as an OA, sobra-sobra ka mag-overthink. Oo. Totoo. Kasi ang hirap nun. Next is Aircon Humor X Canal Humor. As a kanal. Kanal kami pa eh. Kanal kami. Kaya naman namin makipag-bakbak. Kabakbakan sa Aircon Humor. Adaptable. Oo. Pero ayun, parang medyo cute siya. mahirap. Para siyang lang din, Konyo X
Non-conyo. Ano ba yung term? Ano ba yun? Basta yun. Basta yun. Yung konyo, tapos si yung aircon. other. Yung others. Yung others. So like, ang funny lang kasi ano yung pag nag-joke ka sa kanya, Hindi niya magigets. Tapos, pag nag-joke naman siya, hindi ka Sobrang tatawa. corny kasi. Oo. Sobrang corny ng jokes nila. So like, nga, parang siyang corny ex-funny. Pero hindi niya nagigets yung funny joke mo. So parang wala lang din. So mag-joke explanation ka pa para sa kanya. Which, ang funny nung duo na yun. Parang aliw lang. Kasi like, pag ikaw yung nanonood lang sa sidelines, like, hala, ang funny naman nito. Parang ganun lang. As two people na may friend na may aircon humor. Si ano? Alam, yung medyo mahirap siya. Binash ang mga aircon humor. Magjo-joke ka rin. Ano mafe-feel mo kung magjo-joke ka tapos hindi na-gets nung other person. Wag na lang mag-joke talaga. Mainis ka na lang ata. Tapos pag magjo-joke sila, sobrang corny. Sa joke mo, hindi sila natawa. Pero sa mga super corny na jokes, tawang-tawa sila. Nakakainis. May creativity yung api, tapos yung boring na joke na tawadan mo, di mainis ka. Yun. So, ang rating, dahil funny siya kung ikaw sa sidelines, pero medyo nakakainis pag ikaw. Ikaw yung kanal. Mga 7 siguro. Props kasi funny siya. Ako, sige, 7 na lang. Wala, hindi yung totoo. Hindi, kasi 6.5 sana, pero... Edi 6.5. 7. Hindi, 7 kasi kinakaya ko naman kasi ang tagal na namin magkaibigan. Yung 7 na. Nako ka. Pag napanood to ni, pag napakinggan to ni, good luck. Kasi, di ba, pag tagal na namin magkaibigan, ibig sabihin, kahit Kaya mo ganon, pa. kahit ganon, hindi nawawala yung love niyo para sa isa't isa. Na-segue niya, guys. Na-segue. Nakailag siya doon na. Efas. So, ang susunod ay parang medyo same lang, pero not really. Jeje x Pogi Typings. Ay. Dito talaga yung, feel ko, ito yung relationship na una magbe-break at syempre, hindi kayo nagkakaintindihan. Parang OAX nonchalant lang din ito. Pero Hindi, in may chats. may kabatch tayo na ganyan yung parents eh. Parents? Oo, ganyan yung parents nila, Jaja typing yung tatay nila, tas yung mother nila Pogi typing. Like, sobrang formal siya mag-type. Yung HMM. Pero I forgot kung sinong kabatch yun. Basta nakita ko lang yung typings ng parents nila. Pinakita lang nila sa akin. So, Ay, to cute prove siya me doon. wrong pala, hindi pala silang unang magbe-break Oo. kasi nagkaanak yung isang example. I'm taking my words back. Gumagana pala siya. Akala ko fake lang. Cute siya do. Ang cute. funny niya, aliw. Yun na talaga, aliw siya. Ang cute ka. Tsaka sa typings mo kasi kitang-kita mo yung personality ng isang tao based sa typings nila eh. Parang cute yung dynamic na yung isa is medyo serious, tas yung isa naman Wala. so, Parang, ang kulit na ewan. parang joke time lang lagi. Oo, Ganun. oo. So, anong rating natin? Ako, 7/10. Ako yun, 7/10. Okay. Ang next naman, ito na guys! Black Cat x Golden Retriever. Yung mga mahihilig sa sun and moon dyan, guys. Baby. Baby, you're my sun and moon. Grabe. Ito yung din, Grumpy X Sunshine din ba? Grumpy X Sunshine yun siya. Cute siya. Ang cute nito eh. Parang, ito talaga yung pag opposites attract ang sinasabi. Parang ito yung unang nagpa-pop sa utak natin. Yung parang introvert na mukhang depressed. Tapos yung isang masayahin, sobrang bubbly na extrovert. Parang ganun. Ang cute niya sa akin. Isa siya sa mga... Hindi naman favorite, pero isa siya sa dun sa parang top 10 siguro. Top 10 dynamic ko siya. Mataas din siya sa ranking. Nag-differ yung iba to si Nonchalant XOA. Kasi pag black cat ka, hindi naman ibig sabihin na wala kang pake. Oo. Pag black cat ka, parang ka lang introvert. Introvert na mabilis mag-overthink,
Pero kaya pa rin ng mga black cat na mag-show ng affection. Parang, alam mo yung reserved lang talaga sila. Yung parang medyo nahihirapan mag-express, pero gusto nilang i-express nga. Alam mo din kung masaya ba sila or hindi. Di tulad ng nonchalant. Since overthinker ang black cat, ang golden retriever naman, nandyan para sa assurance. Siya ang magaling magbigay yan ng assurance. So, parang like, all in all, they're a good combo. Parang, isa yan sa mga nakikita kong combo na nag-stay strong talaga. Kasi they complement each other super. Yung personality nila parang maganda together. Parang since they complement each other, yung mga things na nilalak nila, parang nako-cover up nung other person. Or parang, kung ano yung kulang nung isa, kayang ma-provide nung isa. Parang tinutulungan nila yung isa't isa na mag-grow din as a person. Kasi, as a person? Kasi, as a better person. Hindi, tama lang. Mag-grow as a person. Grow as a person. Sorry. Tama kasi. Inisip ko kasi plant. Kasi tumumo as a person. Kasi di ba? Ugali ng golden retriever, medyo pushy, ganun. Parang tinutulungan niya yung black cat na mag-go out of their shell to enjoy life more, ganun. Na wag sila masyadong magkulong sa kwarto. Sa kwarto, ganun. Kasi malay mo, may mga things pala sila na may enjoy pala na hindi nila malalaman kung nakakulong lang sila somewhere. Kung hindi nila i-try. So, all in all, very good. Dynamic. Anong rating ko? Wait lang. Dahil yan ang pinaka-recent ko na nabasa, 10 over 10 na lang. Ako din, 10 over 10. 10 over 10. Tapos itataas ko rin pala yung golden retriever, ex-golden retriever ko. 10 over 10 na din yun. may sudden change. Sorry Magulong person. Yung susunod, medyo parang pwede mangyari sa Pisay. Hindi naman need na SSG, pero since yung topic, parang mas may power kasi ang SSG. So, ang dynamic na ito ay SSG President X Pasaway. So, basically parang in officer or like in authority, X yung lumalabag sa authority. Parang ganun. Parang madami yung female president, tas yung isa nakasali sa Boys at the Back. Oo nga, parang president, ex-boys at the back, makulit lang sa Gedli. Yung laging napagsasabihan, ganun. May mga story na yung teacher mag-a-ask ng help sa SSG, sa president, para tulungan yung pasaway. Tapos doon sila nagkaka-developan. Yung sasabihin na, since ikaw ang pinaka-good standing dito at ikaw naman ang SSG president, ikaw ang tumulong kay para mag-good influence siya. Nakita ko alam niyo ba yung story sa Lisa Hugot noon? Ay, hindi ko pa yun Yung CVC din sila noon dormmate sila. Tapos yung isa like literal parang, hindi naman sa failing grade talaga, pero yung frequent siyang bumabagsak. Yung roommate niya is parang well-off yung grades niya. Tapos like, meron yung time na like, yun, sabi is like, parang i-tutor niya since roommates naman sila, ganun-ganun. Tapos, after nun, since roommates na sila, parang close proximity din. Tapos, after nung mga sessions sila, parang nagka-developan, umayos yung guy para dun sa roommate niya. Like, hindi na siya pasaway. I mean, syempre, makulit pa rin. Pero parang yung, nakita mo talaga na nagbago siya para dun sa, nag-improve. So, nakatuwa cute lang. Yung nagbabago sila para sa'yo. Hindi naman. Magbabago for the better. Hindi para sa'yo. Wag yung pangit naman yung kailangan mo baguhin yung sarili mo para lang magustuhan ka ng isang tao. Parang, no. Be who you are. Be who you are. Iba yung yung you're changing or you're improving. You're changing para lang magustuhan ka. So, all in all, President in authority X Pasaway, parang 8 siya. Maganda yung humor kasi. Maganda yung... maganda kasi yung interactions yung interactions nila madalas nila. Puro banter sila dun So, ayun, akin 8 over 10. Ako din. Ako din.
Okay, ang next naman, ano? Ang funny nung next. Sorry, wait lang. Ang next naman ay Angel X Devil. Ano to? Divel. Parang similar lang din doon sa kanina, pero walang authority. Parang same level kayo. Mas mabait ka lang doon. Pero, Mabait ex demonyo. oo, ngayon nga. Angel X Devil nga. Akala mo yung totoong Angel X Devil. Pero ayun. Yung mabait ex demonyo. Pero kasi dahil dito sa trope na ito, yung Angel, mabait siya sa lahat. Except dun sa demonyo. Ay, well, parang, ganun. oo, parang ganun siya. Parang sinusungitan niya. Mabait siya sa lahat, except dun sa Devil. Kaso, Devil, more or less, parang sa sa ship na to, laging siya yung may gusto. So, alam mo naman yung parang approach ng Devil na parang makulit, nakakairita, ganon. So, syempre, mas maiinis si Angel sa kanya. Parang ganon. So parang ganon, iinis siya, tapos magkako-close proximity din. Close proximity talaga ang baseline ng lahat. Tapos, ayun, magkakadevelopan. Tapos, isipin ni Angel, they're not so bad after all. Ganon. So, okay lang siya. Yung iniisip ko kasi yung yung as in mabait talaga. Tapos yung isa naman. Hindi naman yung goody two shoes, iba naman yun. Iba ba yun? Mabait lang siya overall. Wala namang sobrang bait na tao. Ibang dynamic yan, guys. Angel X Devil, what are your thoughts? Gusto ko yung interactions nila. Nakakatuwa. So, anong rating? Like, siguro... 0? Hindi, siguro sabi ko. Siguro 8/10 din. Same. 8 din sa akin. Ang last, but not the least, shout out nila. Hoy! Joke lang po. Kung sino na lang matamaan. Pero alam ko may matatamaan kasi, sorry na lang. Ang toxic, ex-toxic. Yan. Yung hindi ba rin talaga hindi siya nakakapaniwalang nagtatagal. Pero dahil toxic nga sila parehas, nagtatagal talaga sila. Like alam mo yung iba talaga yung mga magagandang trope, yung tatagal na staying strong. May istatagal pa pala sila na mas pangit. Nagugulat ka na lang na, ba't sila pa rin? Pero ano yun? Pero kasi, parang same as dun sa kasi siya, Black Cat X Golden Retriever. Pero everything in a bad way. Yung parang let's say na egoistical yung isa, tapos yung isa nag-feed ng ego. Parehas toxic. Kaso, since ayun nga, parang nagva-vibe yung ugali nila parehas. Basta nagmamatch. Nagtatagal. Like, in a bad way. Like, parehas silang hindi naman siguro parehas silang nagdudusa. Pwede din. Pero most of the time kasi parang silang naleleche. Oo. So like, hindi siya self-sabotage. Paano tawag doon? Partner sabotage. Partner sabotaging. Parang they're sabotaging each other. Ayun. Parang hindi sila both nag-grow. Parang nagde-decline. Parang silang nagde-decline, ganun. Exponential Decline? Wow. Diba, ano yun? Exponential growth, Ah. tsaka, wag na. Decline ba? Hindi. Wala na tayo. Asan na tayo? Pero ayun, yung toxic ex-toxic. Sad to say, syempre, ito ang pinakapangit na dynamic sa listahan namin. Kasi ito naman yung pangit talaga na nilagay lang talaga namin. Kasi wala na kami maisip at last minute ang ginawang listahan. So, nilagay na lang namin for funsies. I mean, ano siya, madrama, madaming thrill. Pero, ang pangit na kind ng Oo nga, thrill. pangit na kind of thrill. Hindi siya yung masayang thrill. Kami, gusto nga namin na thrilling, may mga drama-drama. Pero, pag gantong kapag ganito, wag na lang talaga mag-jowa. Maano na lang, tatanda na lang talaga akong walang jowa. Ganun. Bahala na. Ano pa, nasira pa yung mental health mo, gano'n. Sirang-sira ka. May jowa ka nga, sirang-sira ka naman. Ayun lang naman.
Ang rating toxic x toxic, syempre, 0 yan. 0 din sa akin. Parang, hindi lang naman kasi yung mga nagre-relationship yung napapagod eh. Actually, mas napapagod yung mga tropa ng mga relationship. Sa kakapayo sa kanila na ano mo. Yung hihingi sila ng payo, hindi naman susundan. O bakit ka pa Sige, humingi bahala ng ka na payo? sa buhay mo. Tapos hihingi ulit. Wag na lang. Dinamay Hindi mo naman pa kami. nakikinig. Dinamay mo pa kami. Nadamay Pati pa kami na-stress. Oo. Ay, wala ka din naman palang gagawin. Mas na-stress pa ang mga nagpapayo sa'yo kaysa sa sarili mo. Wag na lang. So, ayun. Yun lang, guys. Yun lang ang mga nasa listahan namin. Kung may gusto kayo ikwento na gusto nyong ma-feature sa Talk That Talk, meron yung link below. Pwede nyo namang isubmit doon kung may kwento kayo or like may matinding chika. Or kung may mga irarant kayong tao. Wala. Or past relationship. Kayo bahala. Sabihin nyo lang sa amin. Kami nang bahalang mag-share sa... Manghusga. Hindi naman. With consent naman yun. With consent, Husga tama. with consent. Nasadya sa amin. So, may parang consent kami na pwede namin husgahan. Naka-ano naman yun. Naka-indicate naman yun sa na... Sa forms. Sa forms. Do you consent na husgahan ka namin? Joke lang, hindi pala yun yung nakalagay. Basta yun, parang ganun. So, yun lang naman. Thank you for listening sa aming podcast. Happy Valentine's Day ulit, guys! Sana masaya kayo today kahit wala kayong kasama or ganun. Kung may kasama man kayo, okay. Kimi, sana masaya rin kayong mga may kasama. Once again, I'm Keisha. And I'm Van. Till next time, let's talk that talk. talk.